Okay. Oh, alhamdulillah. Okay. Saan ba tayo? Itong sura na ito, Suratul Kafirun, ay mapapansin natin nung ating talakayin ang Suratul Ikhlas, ay laging pinagsasabay ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang dalawang ito. Yung Qul huwallahu ahad at saka yung Qul ya ayyuhal kafirun. Katulad halimbawa sa pagsasala ng Fajr, ng dalawang rak'a, sunna, voluntaryong sala, bago ang Salatul Fajr, ay ang sunna na basahin na aya doon sa unang rak'a ay ang Qul ya ayyuhal kafirun, sa ikalawang rak'a ay ang Qul huwallahu ahad. Ganun din sa pagkatapos ng tawaf, na ikaw magsasala ng dalawang rak'a, ito rin ang sura na iyong babasahin, ang Suratul Kafirun at saka Suratul Al-Ikhlas. At marami pang mga hadith na ang propeta sallallahu alaihi wasallam na pinagsasabay itong dalawa. Hindi niya ito pinaghiwalay. Ano ang dahilan? No? Ano ang dahilan at ito ay lagi pinagsasabay ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinasabi nila na ang dahilan kung bakit ay ang dalawang sura na ito ay naglalaman ng tauhid. Naglalaman ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ito ay naglalaman ng pagka-Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka-Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tinalakay sa Suratul Al-Ikhlas. At dito sa Suratul Kafirun, ang tinalakay rito ay ang pagka-uluhiyah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung siya ang karapat-dapat na sambahin. Ang iba na tawag ng ating mga ulama sa Ar-Rububiyya ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Yun ang ibang pagpapaliwanag doon ng ating mga ulama, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. Yun ang tinatawag nila na Rububiyya. Dahil ibig sabihin mga gawain ay iisahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang yung naglikha, siya lang ang nagbubuhay ng buhay, nagbibigay ng buhay, siya ang kumukuha ng buhay, siya ang nagbibigay ng biyaya, siya ang nagmamanipula. Lahat ito ay gawain ng Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyya. Sa uluhiyya, ang iba sa pagpapakahulugan dito ng ating mga ulama ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain ng kanyang mga alipin. Bakit? Dahil ang tinutukoy sa uluhiyya ay pagsamba. At ang pagsamba ay gawain ng mga alipin. So, iniisa nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang kanilang sinasamba. Siya lamang ang kanilang sinasamba. Yun ang Tauhid al-Uluhiyya. At ito ang nilalaman ng Suratul Kafirun. Kumbaga, sa pamamagitan ng dalawang sura na ito ay makukumpleto ang Tauhid, pagpapakaisa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sura na ito ay ilan sa mga kainaman na nabanggit sa hinggil sa sura na ito ay ang iniulat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na kanyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Qul ya ayyuhal kafirun ay katumbas ng 1/4 ng Quran. Kung ang Suratul Ikhlas Qul huwallahu ahad ay 1/3, ang sura naman na ito ay 1/4 ng Quran. So ibig sabihin, kapag katumbas ng gantimpala, katumbas ng gantimpala. Ibig sabihin, kapag ito ay binasa mo ng 4 na beses, ang katumbas na gantimpala na iyong makakamit ay ang buong Quran. Yung gantimpala, katumbas nito na gantimpala. Iniulat din ni Farwa bin Nawfal, ayon sa kanyang ama ay isang sahabi, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanya. Sinabi niya kay Nawfal, sabihin mo, Qul ya ayyuhal kafirun. Ito ay tapusin mong basahin. Mula sa simula, Qul ya ayyuhal kafirun hanggang sa lakum dinukum waliyadin. Pagkatapos,
katotohanan, sinabi ng Propeta sallam, ito ay pagtatatwa sa shirk. Al-bara'ah. Al-bara'ah. Ustad Salman, ang tamang ano ba sa bara'ah ay pagtatatwa? O kasi ang sa nakikita lang natin minsan na ano nito inosente, pero pagdating dito sa ano nito parang hindi akma. Al-bara'ah. Yung pagtatato, ibig sabihin ay ikaw ay umiiwas, lumalayo sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay ibig sabihin ng al-bara'ah. Iniulat din sa ibang hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na tunay na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay binasa sa walang sa mga rak'a. Ito ay ating nabanggit, itong kainaman na ito. Sababun nuzul, dahilan ng pagpapahayag ng sura na ito. Isa sa mga mushriko, may mga nagsabi na ito ay mga Hudyo, ito yung mga mushrikon. Ito ay ilan sa mga pangkat ng mga mushrikon, yes, ay sinabi nila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na kung paano ang mga mushrikon, mga Quraysh, ay nakipag-deal sila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa maraming paraan. No, maraming beses silang nakipag-deal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pagkatapos nilang parusahan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano man yung mga ginawa nila na pagpapahirap sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at upang harangan ang kanyang pagdada'wa, panawagan tungo sa Islam, kaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa pinakahuli ay ginawa nila itong paraan na ito na sinabi nila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, no Muhammad, sasambahin namin ang iyong sinasamba at sasambahin ng isang taon, no? Hindi natin ilagay ito, sasambahin namin ang iyong sinasamba ng isang taon, pagkatapos ay sasambahin mo ang aming sinasamba ng isang taon. Dito natin makikita kung gaano, kumbaga, hindi ito nakakabigla sa mga na ito ay sasabihin ng mga hindi mananampalataya. Hindi ito nakakabigla. Sapagkat ang mga mushriko, mga hindi mananampalataya, ang kanilang relasyon sa kanilang Panginoon ay relasyong makamundo. Relasyon na makamundo. Relasyon na kumbaga nakadepende sa kabutihan nila. Hindi nila ito tinitingnan ang kanilang relasyon pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay obligado sa kanila. Hindi nila ito tinitingnan na katulad ng pagtingin ng mga mananampalataya, tayong mga Muslim, na ang pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay obligado sa atin. No? Ito ay obligado. Hindi yan kaya makikita natin kung gaano kahina yung relasyon ng mga hindi mananampalataya sa kanilang sinasamba. Napakahina. Doon pa lang sa paraan ng kanilang pagsasamba, makikita natin katulad ng mga naisalaysay sa mga mushrikon sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sila ay naglalakbay, ay kumukuha sila pagka sila ay magluluto, pag sila ay magluluto tapos ay kumukuha sila ng mga bato. Pag mayroon silang nakitang bato na napakaganda, ito ay kanilang itatabi, at yung ilan na mga naipon nila, ito yung gagamitin nila na paglalagyan nila ng kalan, kay paglulutuan nila. At yung maganda, itatabi nila, sasabihin, ayan ang aming Diyos. Ayan ang aming Diyos. At kapag nakakita sila ng mas maganda rito, itatapon nila yung sinamba nila na Diyos, tapos yun naman yung isa na ganito yung mga ano nila. Katulad din ng mga nakikita natin, pumuputol ng kahoy, inahati nila yung kahoy, yung kalahati ay gagawin nila na rebulto at yung kalahati ay gagawin nilang panggatong. Ito yung kung gaano, makikita natin dito pa lang sa gawain na ito, makikita natin kung gaano kahina ang relasyon ng mga hindi mananampalataya sa kanilang Panginoon. Napakahina yung kanilang relasyon sa kanilang Panginoon. Kung kahit hindi ito nakakabigla na ito ay sasabihin nila sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang suratu Al-Kafirun na ito. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itong sura na ito ay ito ay tumutukoy o di kaya ang pangkalahatan na usapin o di kaya nilalaman ng sura na ito ay ang pagpapahiwalay sa relihiyon sa pagitan ng mananampalataya at ng di mananampalataya, kung saan kailanman ay walang koneksyon sa dalawang relihiyon na ito. Sa dalawang relihiyon na ito ay ganap na magkaiba at magkahiwalay. Kaya nga sa huli ng aya na ito, ng sura na ito, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ay sa inyo ang inyong relihiyon at sa akin ang aking relihiyon. Ito ay ganap na pagpapahiwalay sa dalawang relihiyon at walang koneksyon. Tayo ay umiiwas, lumalayo sa kanilang mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun, sabihin o kayong mga tumalikod, no? Tumalikod sa Allah, hindi nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafirun, ito ay pangalan, katawagan doon sa tao na tumalikod. Sa taong tumalikod, ang tawag sa kanya sa singular, sa Arabic ay kafir. Kapag ito ay plural ay kafirun, maaari din na gawin na kuffar. Yun yung tawag sa taong tumalikod at hindi nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. La a'budu ma ta'budun, hindi ako sasamba. Hindi ako sumasamba sa inyong sinasamba. Wala antum 'abiduna ma a'bud. At hindi kayo sumasamba sa aking sinasamba. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, at hindi ako sumasamba at hindi ako sasamba sa anumang inyong sinasamba. Wala antum 'abiduna ma a'bud, at hindi kayo sumasamba sa anumang aking sinasamba. Lakum dinukum waliyadin. Para sa inyo ang inyong relihiyon at para sa akin ang aking relihiyon. Dito sa unang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun. Paumanhin sa pagsasalin dito, hindi natin ito ay kinuha lamang natin sa ating mga translation sa Quran. Subalit yung katulad ng kanina, yung kafirun, ito ay pangalan ng taong tumatalikod. No? Kasi kapag sinabi natin hindi naniniwala, ay parang ito ay verb. Parang verb. Allahu a'lam. No? Kafirun o kayong mga tumalikod, hindi naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kafir. Mga kafir o di kaya ay mga kufar. Itong aya na unang aya ay bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala inutusan niya ang kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang magmula siya ang magsabi sa kanila. Inutusan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta, ang kanyang sugo, na siya ang magsabi sa kanila. Kumbaga siya ang manggaling. Kumbaga hindi ito sinimula ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumbaga direktang magmumula sa Allah papunta doon sa mga hindi mananampalataya. Bagkus inutusan niya si Muhammad na sabihin mo sa kanila. At yung pagbibigay ng kafirun, ito ay pagbibigay ng batas. Ito ay pagbibigay ng batas. Kayo ay mga kufar. Kayo ay mga kafir. No, ito ay pagbibigay ng batas. At dito makikita natin na Allah subhanahu wa ta'ala inutusan niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi niya sinabi na ya ayyuhal kafirun. Hindi niya sinabi direkta, ya ayyuhal kafirun. Kapag sinabi natin ya ayyuhal kafirun, ito ay direktang nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dito ay ipinadaan pa niya kay propeta sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo. Kul ay sabihin mo. Ang sa Quran ay 5 ang mga sura na nagmula sa Qul. 5 ang mga sura na nagmula sa Qul, at actually yung iba na mga fawaid, yung mga benepisyo na
aral o di-aral na makukuha natin sa salitang qul, kung bakit sinimulan yung mga surang ganito, ay nabanggit na natin yung mga iba rito, no? Nabanggit na natin. So ang mga sura ay dito ay ang suratul jin, qul uhiya ilayya, no? Suratul jin. Tapos itong sura na ito na suratul kafirun, yung qul huwallahu ahad, yung qul a'udzu birabbil falaq, at saka yung qul a'udzu birabbin nas. Ito yung mga sura na nagsisimula sa salitang qul. Ang dahilan kung bakit dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi niya direkta na sinabi, ya ayyuhal kafirun, kayong mga tumalikod, mga hindi naniniwala sa Allah, ay ang nangyari dito ay dahil sa yung mga kufar ay sila ay nakipag usap sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na parabagang nakikipag-deal sila sa propeta sallallahu alaihi wasallam, at kumbaga yung kanilang pakikipag-deal sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay bagay na hindi ka tanggap-tanggap. Sasambahin namin ang iyong Panginoon ng isang taon, pagkatapos sasambahin mo ang aming Panginoon ng isang taon. Pagkatapos, anong mangyayari? Allahumma salli. Kung gaano kakitid yung kanilang pag-iisip, kung gaano kumbaga walang kabuluhan, no, yung kanilang itong kanilang offer sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya't marapat sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataong ito na dumipensa siya sa pagkakataong ito, dahil ang pinag-uusapan dito ay ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay karapatan ng nagtatangi na Panginoon na siyang dapat sambahin. Ang pagsamba na ito ay tanging karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang sino man ang may karapatan nito. Kung kaya't dito ay kailangan sa isang mananampalataya na magkaroon siya ng matibay at malakas na prinsipyo. Ay hindi siya magpapayanig sa bagay na ito. Hindi siya magpapayanig sa bagay na ito. At hindi niya sasabihin na gagawa siya ng ibang paraan, sasagot siya sa ibang paraan na malumanay para lamang makuha ang kanilang mga puso. Dahil dito hindi. Ang pinag-uusapan dito ay ang karapatan ng Allah Subhanahu. May mga pagkakataon na kailangan mong maging maluwag sa mga hindi mananampalataya, pero meron ding mga pagkakataon, hindi yan sa lahat ng pagkakataon. Mali yung mga nagsasabi na sa lahat ng mga pagkakataon kailangan mo maging malambot sa mga di mananampalataya. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi, mali yung ganung akida, paniniwala. Kailangan ang ating umma ay nasa gitna. Hindi tayo masyadong malambot at hindi rin tayo masyadong extremist. Tayo ay nasa gitna. Sa oras na kailangan ay tayo maging matibay, paninindigan, kumbaga hindi tayo mayayanig sa ating panindigan sa mga bagay na ito, sa mga pagkakataon ito, hindi tayo magpapa-apekto. At meron din sa mga ibang usapin na kailangan din natin na kumalma at magbigay ng lugar sa mga hindi mananampalataya. So, kailangan tayo ay nasa gitna. Kailangan natin itong i-balanse. Kung kaya dito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustad Salman, yung baka pwede natin itong sino itong nagsasalita? Ustad Salman, paki-mute siya. Meron kanina isa. Okay. Dahil dito ay ang nilalabag ay ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang nilalabag dito ay ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya't dito ay tumayo ng matibay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kayong sinabi agad, kul ya ayyuhal kafirun. Sabihin o kayong mga hindi naniniwala. At itong salitang ito ay yung kafirun, kung ating kung ating papakinggan, ito ay merong ito ay matigas, no, na salita. Sasabihin mo halimbawa, di naniniwala, medyo masakit yung tama nito sa isang tao. Masakit yung tama nito sa isang tao. At ito ay parabagang pinaparamdam din sa kanila
kumbaga may halo na panghahamak sa kanila. May halong panghahamak sa kanila. Yung pagsabi sa kanila dito sa aya na ito, pagtawag sa kanila, kayong mga kafir. Kayong mga kafir ay mayroong panghahamak sa kanila. At ito ay karapat-dapat sa kanila dahil doon sa ini-offer nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam na baluktot na offer sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginawa nila parang kalakalan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, parang akala nila ang Diyos ay parang pakikipagkalakalan. Allahumma musta'an. Sasambahin namin ang iyong Diyos ng isang taon at sasambahin mo ang aming Diyos isang. Ito'y kalakalan. Kung kahit nararapat lamang dito sa pagkakataong ito, sitwasyon na ito, ay sabihin sa kanila ang ganitong salita na medyo masakit, na mayroong panghahamak sa kanila. O kayong mga hindi naniniwala. Kayong mga hindi naniniwala. At dito, ang ginamit dito sa aya na ito ay ya, yung pagtawag, ya, o, ay ito ay ginagamit, tinatawag nila ito sa Arabic na yaun nida. Ito ay ginagamit pagka tumatawag ka sa malayo. At ito, hindi lingid sa ating kalaman, ito ay kanina yung sa sababun nuzul, ay mga kafir na nakikipag-usap sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay sila ay katabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So balik dito ay ginamit pa rin yung pagtawag ya. At ang ya, pag sinabing ya o, ay ito ay ginagamit pagka malayo ang isang tao. At ito ay ginamit dito sa aya na ito sa dalawang dahilan upang ito ay yung ya ay ginagamit sa isang tao na parang yung tinatawag nila sa Arabic na ghafil. Kumbaga, kasama mo siya pero lumilipad ang kanyang isipan. Nagtuturo ka, yes, nakikita mo siya, yung kanyang katawan, harap-harapan, katabi mo siya. Pero pagka tinanong mo siya ay parang wala siyang alam, no? Pagka wala siyang alam dahil lumilipad ang kanyang isipan. So, ginagamit din itong ya sa mga ganong pagkakataon. Ginagamit din itong ya sa ganong pagkakataon na parang tatawagin mo siya upang magising siya at makuha ang kanyang atensyon. Pangalawa ay ginagamit ang ya kapag ang iyong tinatawag ay nasa mataas ang kanyang antas o di kaya ay ang kanyang katayuan. Para bang ipinaparamdam mo yung sa kayong kulya. Katulad ng ginagawa natin minsan kapag tinatawag natin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kapag tinatawag natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, gumagamit tayo ng ya. No? Pero ang dito na ya na ito na pagtawag natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ya Rab, o aking Panginoon, hindi nangangahulugan na malayo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi ito'y nangangahulugan ng mataas. Pinapawatig mo rito ay mataas at ang kanyang antas at katayuan. Ang manzila, qadar, katayuan at antas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mataas. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kahit paman kapag tayo nanalangin at hinihinaan natin ang ating boses, ito'y naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ating pagbabasihan, kung ba yung paggamit nito ay hindi rin natin pwede itong i-apply sa Allah subhanahu wa ta'ala pagtawag dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay malapit sa atin at tayo ay kanyang naririnig. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam nang marinig niya yung mga tao, makita niya yung mga tao na maraming mga tao na sila ay malalakas ang kanilang mga boses at tinatawag nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang panalangin ng malakas, ay sinabi sa kanila ng propeta, so hinaan niyo inyong mga boses sapagkat ang inyong tinatawag ay hindi bulag at hindi bingi. Hindi bulag at hindi bingi. At ganun din sa suratul Mujadala, laqad sami'a Allahu alladhina, yung sa suratul Mujadala, yung dahilan kung bakit ito yung pagpapahayag dito sa sura na ito, ay may isang babae na siya ay nagtanong sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag nila ito na ayatul zihar, no? Tinatanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kabilang kwarto at si Aisha ay sa kabilang kwarto. Sinabi ni Aisha, nung sinasalaysay niya itong, sinabi niya, ako'y sa kabilang kwarto, subalit hindi ko naririnig ang kanilang pinag-usapan. Subalit sila ay narinig ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa kataas-taasan. Si Aisha ay nanood lamang siya sa kabila, pero hindi niya naririnig ang kanilang pinag-usapan at ang Allah subhanahu wa ta'ala na sa kataas-taasan ay narinig niya ang kanilang pag-uusap. At yun yung
pagpapahayag doon sa suratu Al-Mujadalah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, hinaan mo man ang iyong boses, o di kaya sa iyong puso, ito ay batid naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa katulad ng ating nabanggit, dito ay tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa aya na ito ng mga kafirun. Katulad ng ating nabanggit, ito ay masakit sa kanila at ito ay karapat-dapat. Katulad ng ating mga sinasabi, mayroong mga pagkakataon na kailangan natin na maging matibay sa pakikitungo natin sa mga hindi tayo magpapayanig sa mga kufar kapag sa may isa-ilang mga sitwasyon. No, hindi natin sila, ito yung katulad halimbawa ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi may mga tao na sabi nila, kailangan natin na maging maingat sa pagkakataong ito sapagkat masasaktan natin ang kanilang damdamin. Tama yung subalit hindi sa lahat ng sitwasyon. Tingnan ninyo yung ibang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, direkta na kanyang sinabi, laqad kathara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Katotohanan ay naging kafir, no? Direkta sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging kafir sila ng mga nagsasabi ng Allah ay tatlo sa isa. Sa mga pagkakataong ito, hindi tayo pwede na magpaubaya sa pagkakataong ito. Dahil ito ay ang pinag-uusapan dito ay ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kahit hindi marapat na tayo ay magpaubaya dahil ito ay karapatan ng Allah at hindi natin karapatan. Kung ating karapatan, yes, pwede tayong magpaubaya katulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang pinag-uusapan ay ang kanyang karapatan, laging maluwag ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya katulad ng nabanggit sa isang hadith, kailanman hindi nagalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag ito ay umuugnay sa kanyang karapatan. Pero kapag ang nalabag ay ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinapakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung gaano siya ang kanyang galit. Pinapakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang galit. Dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat nating malaman dito sa nabanggit natin kanina sa aya na ito, na tinawag sila ng Allah subhanahu wa ta'ala al-kafirun, kasi may mga nagsabi na masakit, na ito ay nakakasakit kung ating sasabihin ito sa mga hindi mananampalataya, at kailangan din natin daw sila ay respetuhin. Mayroong isang bagay usapin na ito ay napaka-importante na dapat nating paghiwalayin. Kasi minsan may mga tao na hindi nila ito napapaghiwalay. Sabihin nila, kailangan mong irespeto ang ibang mga relihiyon. No, hindi mo pwede na kafir, no, masasaktan mo sila. Kailangan mo irespeto ang kanilang pananampalataya. Ito po ay mali. No? Mali. Yung respeto, pagmamahal, ito ay gawain ng puso. At ito yung tinatawag natin sa akida na alwala. Ibig sabihin ng alwala ay pagmamahal, pagrespeto, pagtulong. No? Pagmamahal, pagrespeto. Itong alwala ay gawain ng puso. Magkaiba ang alwala at ang mabuting pakikitungo. Ito ay magkahiwalay. Iba ang alwala, gawain ng puso, at iba ang gawain ng ating yung pakikitungo natin, magkaiba. No? Pagdating sa respeto, hindi natin kailanman rerespetuhin ang kanilang relihiyon. Hindi natin tatanggapin na tama ang kanilang relihiyon. Kung ikaw ay yung nagmamay-ari sa isang bahay mo yan, ito ay halimbawa, bahay mo ito, at meron man sa inyong mga kamag-anak na halimbawa isasamba siya sa loob ng iyong bahay, huwag kang sa pagkakataong ito, hindi. Sasabihin mo na biglang respeto sa kanyang pananampalataya, hindi. Sa pagkakataong hindi mo siya papayagan. Ang ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi banal. Ang ibang relihiyon na hindi banal sa Islam, Islam ay hindi ito banal para ito ay respetuhin. Hindi ito banal. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, katotohanan
na ang tanging relihiyon sa Allah subhanahu wa ta'ala may Islam. Ito ang tunay na banal. Walang banal na maliban sa Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Sinuman ang maghangad na iba pang relihiyon maliban sa Allah subhanahu maliban sa relihiyong Islam, kailanman ito hindi tatanggapin sa kanya. Kailanman ito hindi tatanggapin sa kanya. Hindi natin sila rerespeto, hindi yung mga tao, kundi yung kanilang relihiyon ay hindi natin rerespetuhin ang kanilang relihiyon. Subalit pakikitunguhan natin sila ng maayos. Hindi natin sila pipinsalain, hindi natin sila sasaktan. As mat lang anuman na makakasakit sa kanila, hindi natin ito gagawin physically, no? Pero hindi natin rerespetuhin ang kanilang relihiyon dahil ang kanilang relihiyon ay hindi banal para ito irespetuhin. No, magkaiba, pakikitunguhan natin sila ng maayos, pero sa ating puso, hindi natin binibigyan ng respeto ang kanilang relihiyon sapagkat ito ay taliwas sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita natin doon sa aya sa Al-Mujadala, kaninang sura natin nabanggit Mujadala, sa huli nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Wala kang makikita na mga tao na sila ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay, yuwaduna man hadallah, kanilang minamahal, kanilang nirerespeto ang mga kumakalaban sa Allah at sa kanyang sugo. Kailanman hindi mo makikita sa tunay na mananampalataya. Walau kanu aba'ahum wa abna'ahum, kahit pa sila ay kanilang mga ama, kanilang mga anak, o mga kapatid, kanyang kamag-anak, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Sila, itong mga taong ito, na mananampalataya, sila yung tunay na napapaloob sa kanilang mga puso ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung tunay na napapaloob sa kanila yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay gawain ng puso. Subalit sa pakikitungo natin sa kanila, kailangan tayo maging makatarungan sa kanila. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Hindi kayo pinagbabawalan ng Allah sa mga tao na hindi kayo kinalaban, hindi kayo pinaalis sa inyong mga tahanan, na sila ay inyong pakitunguhan, pakitunguhan ng mabuti, wa tuqsitu ilayhim, at maging makatarungan sa kanila. Hindi yan ipinagbabawal ng Allah. Pagdating sa pakikitungo ng maayos sa kanila, ito pakikitunguhan natin sila ng maayos. Subalit sa ating mga puso, kailanman hindi natin sila mamahalin. Kailanman hindi natin sila rerespetuhin sa ating mga puso, pero sa gawa ay sila ay ating pakikitunguhan ng maayos. Kaya nga sa isang hadith na ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Ito ay si Asma, isa ito sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na dumating sa kanya ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay musyrika, isang hindi mananampalataya, kumbaga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At dito tinanong ni Asma ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pakikitunguhan ko ba siya ng maayos? Ipokonekta ko ba ang aking relasyon sa aking ina na siya ay nagtatambal, musyrika? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, salli umaka." Sali umaka. Kumbaga, oo, ikonekta mo ang iyong relasyon sa iyong ina. Ikonekta mo ang iyong relasyon sa iyong ina. So ito ang sa Islam, tayo ay nasa gitna. Tayo palagi ay nasa gitna. Hindi natin sa ating mga puso, ito yung al-wala wal bara, ang tanging mamahalin natin ay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo, at ganoon din ang lahat ng mga mananampalataya, at kamumuhian natin ang sila ng mga hindi nananampalataya, kumakalaban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kumakalaban sa kanyang mga sugo at mga kaaway ng mga mananampalataya. Subalit pakikitunguhan natin sila ng maayos. Actually, itong al-wala wal bara, ito ay malawak na usapin. Nawa ito lamang ay naunawa natin sa maiksing pagpapaliwanag na ito. Dito sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, o kayong mga hindi nananampalataya, kayong mga tumalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa salitang ito, si Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala
ay dito niya kinuha sa salangitang ito na pwedeng magmanahan ang mga kafir kahit pa anong klaseng relihiyon ang meron sila. Ito man ay Hudyo, Kristiyano, Budismo, Majusi, yung mga sumasamba ng apoy, ano pa man ang mga tinatawag nila ng mga relihiyon. Ano pa man ang mga tinatawag nila ng mga relihiyon. Dito sa aya na ito, ay sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, sila ay pwedeng magmanahan sa pagipagitan nila. Bakit? Dahil sila ay kahit pa man magkakaiba ang kanilang mga relihiyon ay iisa pa rin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat sila ay kafir. Lahat sila ay kafir. Dito sa aya na ito ay tinawag sila lahat. Ito ay pangkalahatan ng katawagan sa hindi mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sito man ay Hudyo, Kristiyano, Budismo, ano paman, sila ay iisang katawagan sa kanila. Sila ay mga kafir. Sila ay mga kafir. At ito yung si Imam Shafi'i, ito yung kanyang pananaw sa bagay na ito. Pwede silang magmanahan. Subalit kay Imam Ahmad bin Hanbal, sa kanya ay dahil merong nabanggit na salaysay na ang pwede lang magmanahan ay ang iisang relihiyon. Halimbawa, ang mga Hudyo, sila-sila lamang ang magmamanahan. Ang mga Kristiyano, sila-sila lamang ang magmamanahan. Ang mga magmamanahan. Ito yung pananaw ni Imam Ahmad bin Hanbal at hindi pwedeng magmanahan ang dalawang magkaiba na relihiyon. Sa pagitan ng mga kafir, sa usapin ng sa pagitan ng pagmamana sa pagitan ng Muslim at ng kafir, ito ay iisa. Sapagkat mayroong isang malinaw at napakalinaw na hadith at direkta na hadith na ito ay makikita na pagsang-ayunan ni Imam Al-Bukhari at ni Muslim sa kanilang sahih. Ibig sabihin ay matibay na hadith ito ay ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Hindi magmamana ang isang Muslim sa kafir at hindi magmamana ang kafir sa isang Muslim. Ito ay napaka-linaw ng hadith na ito. So ang isang Muslim, hindi niya pwedeng pamanahin ang kanyang ang kafir kahit pa man ito ay kanyang anak. Ibig sabihin, ikaw na ama na isang Muslim, ay ang iyong anak ay kafir, hindi mo siya pwedeng pagmanahin. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng mana sapagkat siya ay kafir. Ganon din kung ikaw ay kabaligtaran nito, no? Ang ikaw na anak na ay Muslim at ang iyong ama ay Kristiyano, hindi mo rin siya pwedeng pagmanahin. Hindi mo rin siya pwedeng manahin. Hindi magmamana ang Muslim at ng kafir kahit ito man ay opposite side, no? Siya man ang Muslim o di kay ikaw ang Muslim. Ito ay malinaw na may batayan sa ating relihiyong Islam. Dito sa aya na ito, na sumunod namang aya, mapapansin natin dito na parang magkakaiba, magkakaparehas. Ito ba ay pagdidihong ng panibagong kahulugan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud. Tapos inulit niya, wala ana 'abidun ma 'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ay dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ako sumasamba sa anumang inyong sinasamba at hindi kayo sumasamba sa anumang aking sinasamba. Pagkatapos ito ay naulit at hindi ako sumasamba. Makikita natin dito sa translation, pagsasalin ating mga ustad, ay parehas na parehas, no? Halos parehas. Pero kung ating itong titingnan na maayos, ito ay magkaiba. Ito ay magkaiba. Hindi ito pagdidiin o tinatawag nila na tawkid, kundi ito ay panibagong kahulugan. Itong dalawang aya dito sa kabila, ito ay iba ang kahulugan nito. Iba ang kahulugan nito doon sa isa. Magkaiba po yung kahulugan niyan. Dahil kung mapapansin natin dito sa una ay ang ginamit dito ay verb, a'budu. Pero ang ginamit dito sa kabila ay ism. Tinatawag nila na ism sa Arabic. Ito ay masigit na mauunawaan sila ng mga nakapag-aral ng Arabic, no? So dito sa una, ang magiging kahulugan, tamang kahulugan dito sa una, la a'budu ma ta'budun,
hindi ako sumasamba sa inyong sinasamba ay ito sa mga panahon na ito. Ibig sabihin ay present, no? Sa kasalukuyan na ito, hindi ko sasambahin ang inyong mga sinasamba. Hindi ko sinasambahin ang inyong mga sinasamba. Maaring isipin ng tao kung gano'n na baka sa kasalukuyan ay sambahin niya ang ating sinasamba. No? Baka ito maaaring pumasok sa isipan ng mga tao dahil actually tayo ay madaling mag-isip madaling magbago ang ating isipan. Minsan kapag mayroon kang kakausapin na isang tao, kakausapin niyo sa'yo, hindi kanya pinagbigyan ngayon, isip inshallah bukas babalikan ko siya, baka magbago ang kanyang isip. No, baka magbago ang kanyang isip. Kung kaya't ito ay dito sa kabila, ito ay kanyang pinutol. Wala ana abidum ma'abadtum. Ay ibig sabihin, hindi ko sasambahin sa future. Hindi ko sasambahin sa future ang inyong sinasamba. Para hindi sila maghangad pa na sabi nila, baka sa susunod na mga araw, bumalik tayo at i-offer natin muli sa kanya, baka magbago ang kanyang isip. Hindi. Para hindi na yung pumasok sa kanilang isipan, kaya dito sinabi niya, wala ana abidum ma'abadtum. Ay hinaharap ay hindi ko rin sasambahin ang inyong sinasamba. Hindi ko sasambahin sa mga panahon na ito ang inyong sinasamba at sa hinaharap ay hindi ko rin sasambahin ang inyong sinasamba. Ito yung una na pakahulugan dito ng ating mga ulama. Ito yung unang pakahulugan dito ng mga ulama. Pangalawa, sinasabi nila ay dito sa una ay ito yung gawa. Ibig sabihin, hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba. At ito sa pangalawa, may ikalawang pananaw, sinasabi nila ay ang aking pagsamba ay hindi katulad ng inyong pagsamba. Ang aking paraan ng aking pagsamba ay hindi katulad ng paraan ng inyong pagsasamba. Yan yung isa sa mga ikalawang pananaw ng ating mga ulama. Ikatlong pananaw na binanggit dito ng ating mga ulama sa kahulugan ng mga aya na ito ay hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba. Gawa. Tinutukoy dito ay gawa. At dito sa una, ang tinutukoy dito sa una ay hindi ko tatanggapin at hindi ko ikalulugod ang inyong pagsamba. Ang inyong pagsamba. Ito yung tatlong pananaw na binanggit ng ating mga ulama. At ito ay inshallah lahat ito ay maaaring pumasok sa kahulugan ng aya na ito. So ito ay hindi ito magkaparehas. Ito ay hindi magkaparehas ang dalawang ito. Hindi ito pagdidiin, kundi ito ay panibagong kahulugan. Ngayon, dito sa aya na ito, mapapansin natin ang propeta, ang aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa surah na ito, sinabi niya, la a'budu ma ta'budun. Nung i-offer nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sasambahin namin ang iyong Panginoon ng isang taon, sambahin mo na, pagkatapos sambahin mo ang aming Panginoon ng isang taon. Ngayon, dito sa aya na ito, bakit sila ay pati rito ay pinagbawalan, pinigilan, no? Bakit pinigilan din sila na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pwede naman halimbawa, pwede nating sabihin na kailanman ay hindi ko sasambahin ang inyong sinasamba, pero sige, kung gusto niyo sumamba kayo sa aking sinasamba. Bakit kahit yun ay pinigilan sila dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah na ito? Ano yung dahilan? Sino ang makasagot nito? Sige, hindi ko sasambahin na yung sinasamba, pero walang problema kung sasambahin nyo ang aking sinasamba. Bakit halimbawa hindi ganun yung pagkakasabi? Kundi pati yun din ay pinigilan sila dito sa surah na ito na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Doon sa sinabi ni kapatid, tama 'yon, no? Dahil wala rin saysay ang kanilang pagsamba. Sumamba man sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang saysay. Dahil ang kanilang pagsamba ay pagtatambal. Ang kanilang pagsamba ay pagtatambal sila. Sa maliban bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya pati rito ay pinagbawalan sila, huwag kayong sumamba sa aking sinasamba. Dahil ang inyong pagsamba,
kahit pa man sumamba kayo sa aking sinasamba ay wala ring saysay. Wala ring saysay dahil ito ay pagtatambal pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, wala na akong oras. Si Ustad Shatter Abu Hudhaifa, meron na kaya siyang ano? Meron na siyang internet? Pumasok na siya sa kabilang ano? Aha. Merong isang aya na nahuhuli, pero inshallah ay dito na natin tatapusin. Inshallah sa tutuloy na lang natin. At saka yung kahapon nating hindi natin yun natapos. At alhamdulillah dahil kagusto na rin Allah, hindi natin na-record, nakalimutan. Kaya inshallah gagawaan ko yun ng record at kukumpletuhin ko yung sura na ating tinalakay kahapon. At ito ay ating i-upload. Inshallah ay lahat ay panoorin dahil malaki actually yung hindi natin natalakay dun sa sura kahapon. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.